Hi mga loves! This is your Ate Love. Welcome for today's mini vlog. Ilang araw na nga ako hindi makapag-upload mga loves dahil nga dito ako busy simula ng isang araw sa project na ito. Napakatagal ko nang gustong ayusin to ngunit ngayon lang ako nagkaroon ng time. Ako ngayon naririmarim na din dahil talaga napakaraming kalat. Hindi mo na malaman kung saan nakalagay yung ano. Yung ano. Hoy! Idagdag mo pa nga yung napakaraming tuklap na sticker sa ibaba dahil dito sa tutang ering. Oh, salamat. Sarap kurutin. Nagsimula na nga ako dyan mag-prepare at inalis ko na nga unti-unti itong mga anik-anik na nakahamba lang. Napakaliit nga lang ng bahay namin mga labs. Kaya naman ang goal ko ngayon 2025 ay ma-maximize yung space. Yung space mo na ngayon mga labs dahil hindi pa natin kayang i-maximize yung bahay. Agoy. Ayan, malapit-lapit na nga ako matapos sa pagtatanggal ng mga anik-anik na napansin ko na kaya pala hindi ko makita-kita itong tuta ay naandini sa ilalim. Kita nyo naman mga labs sa talaga namang inaangat-ngat niya. Paborito niya ngat-ngatin itong wallpaper ko. Kaya pagkatapos ko nang tanggalin itong tornilyo ng aking ginawang floating shelves dati, ay binaklas ko na rin itong wallpaper at hala, sayo na. Akala ko nga mga labs ay madali lang tong project ko na to dahil nga pipinturahan lang naman kako at parang ang dali-dali baga sa isip ko. Kaya lang pagkabaklas ko nito ay nanlumo talaga ako at naalala ko na nilagyan ko nga pala ito ng double-sided tape dati. Agoy, hindi naman kako pwede na basta na lang papalitan ng pintura. At based on my experience nga ay talagang bumabakat pa rin yung adhesive na naiwan ng tape. Tingnan nyo naman mga labs na talagang pagkakarami ay mapapalaban tayo diyan. Kahit anong kutkot ko nga dito ay hindi ko matanggal-tanggal, napakahirap kaya naman ako'y napa-YouTube na. At isa sa tutorial nga na nakita ko mga labs ay yung gagamitan mo daw ng mainit na tubig at saka sabon. Kaya sabi ko ay mas okay na siguro itong plancha na lang ang gamitin ko. Hindi naman ako na-inform mga labs na masiinit pala ang ulo ko. Very wrong ang timing at talaga ngayon pa nalobat itong ginagamit kong pang video. Pero so far effective naman siya mga labs. Wala na nga lang akong proof dahil di ko nakunan. Meron nga na ibang part mga labs na natanggalan ng pintura dahil nga hindi maganda yung pagkakapintura ko nito dati. Pagkatapos kasi nito dati i-finish ay pininturahan ko na kaagad. Napakaraming ang butas itong wall namin mga labs kaya i-flex ko na rin itong wall mending na nabili ko dati. Napakatagal ko na nga itong nabili mga labs at ngayon ko nga lang matatry. Kung bakit ba naman kasi napakahilig naming pagbubutasin itong aming dingding. Ganito nga lang pala siya i-apply mga labs. Ipupush mo lang siya para magkaroon ng laman yung loob at saka may kasama na siyang spatula at kakayud-kayurin mo lang. Fast forward, nilagyan ko na nga ng white paint itong mga part na gusto kong baguhin yung kulay. Para baga kakoy mabilis kumapit yung ipapalit. Uy, ba't naman may gano'n? Fast forward mga labs dahil napakaraming extracurricular activities ay gabi na nga ito nung napinturahan ko siya. Ganitong kulay nga ay naisipan ko ipalit doon sa white namin na wall para baga kakoy hindi masyadong madumihin at the same time malinis pa rin at saka aesthetic pa rin tignan. Gusto mo yarn? Uy, pagkaka-arte. Fast forward, ito na nga pala yung day to mga labs. Tapos ko na nga siya mapinturahan kahapon at eto na siya ngayon. At dahil nga ambisyoso tayo, ay lalagyan ko nga siya dito ng floated panel. Yun ba yung tawag doon? Basta yung white doon sa likod ng TV. At dahil nga wala tayong budget para doon, dahil pagkakamahal nga baga naman nun, ay magdi-DIY na lang tayo. At dahil nga meron ako ditong lumang plywood, ay ito na lang ang ako ang gagamitin ko. Mindset ba? Mindset? Uy! Pagkatapos ay sinukatan ko na nga yan dyan based doon sa preference ko na laki nga doon sa TV. At syempre gagamitin natin dyan itong paborito nating tools pang woodwork. Super favorite ko talaga itong mga labs simula nung nag-woodwork ako. Kasi ito lang yung kauna-unahan kong tools na nabili. Isa kasi sa sinusukuan ng arms ko ay talaga yung paglalagari. Dahil ante, para ka talagang binugbog kinabukasan. Pagkatapos ko nga dyan i-cut itong aking gagawing panel ay niliha ko na nga siya at saka pinunasan para matanggal yung mga alikabok. Pagkatapos ay i-flex ko na nga rin pala itong aking TV bracket na nabili sa murang halaga lang. Isinukat ko na nga siya dyan dito sa gagawin kong panel para naman malaman ko kung saan ko babubutasan. Gusto ko kasi sa wall talaga siya nakadikit para mas matibay. Pagkatapos ay itong grinder na nga lang ang pinangkat ko para mas mabilis. Pagkatapos ay sinukat ko na nga siya dito sa wall para malaman ko kung saang part yung babaranahin. And then pininturahan ko na rin itong ginawa kong panel para nga mawala yung mga alikabok at dumikit yung sticker na ibabalot ko. At habang pinapatuyo ko nga yan ay binarinahan ko na rin itong wall para naman mailagay ko na yung tuksa at screw ng bracket. Super fast forward na nga ito mga labs dahil talagang pagkakahaba na ng ating video. And then nung tuyo na nga itong ating panel ay binalutan ko na nga ng sticker. Talagang napakadikit nga ng vinyl sticker mga labs, hindi mo na kailangan lagyan pa ng double-sided. Sana noon ko pa to nalaman. At dahil design lang naman itong ating panel ay itong no more nails na nga lang ng Bostech ang ating gagamitin. And then finally, from this to this.